At ito, dumako muna ho tayo dito kumbaga kamakailan, inaprobahan ho ng gobyerno yung sinasabing dagdag na 85 pesos sa arawang sahod ho dito sa National Capital Region. Pero kung di ako nagkakamali, sa mahal ho ng bigas, gayon din ho sa kuryente at pamasahe. Ngayon nga, tinatanong ho natin mga kababayan, sapat nga ho ba yung barya-barya lang? At paano naman ho kung magagawa ho ito sa probinsya? Kumbaga, naiiwan ho sila At para bigyan ho natin ng buong detalye, nasa kabilang linya ho natin si Congressman Percy Sardanya mula ho sa Akbayan Party List. Magandang umaga ho, Congressman. Magandang umaga po, Sir Jay, at magandang umaga po sa ating mga tagapakinig, lalo na yung mga minimum wage earners ng mga kababayan natin. At kung naglabas ho yung DOLE ng kautusan, base ho dun sa 85 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa ho dito sa Metro Manila. Sa tingin niyo ho ba sapat na itong halaga para masabing nakakahinga na ho ng maluwag yung isang pamilya na taga Maynila sa gitna ho ng hindi ho natin maitatanggi yung mahal ho na bilihin ngayon, Congressman? Well, Sir Jay, una po kailangan linawin natin habang sinasabi ng DOLE na sila ay magtataas ng 85 pesos sa mga minimum wage earners ito sa Maynila, ito po ay hindi ibibigay ng isang bagsakan. Kumbaga po sa utang ay parang hulugan. So this year po ay 60 pesos lamang ang idadagdag sa sweldo ng ating mga kababayan. At next year pa po yung 25 pesos pa na balanse. So itong 60 pesos ngayong taon at yung 25 pesos po next year, talaga pong bitin na bitin yan para po sa mga kababayan nating manggagawa dito sa Metro Manila. At ang masakit pa po dito, ito pong 60 pesos this year at 25 pesos next year, yan po ay para lamang dito sa mga nasa Metro Manila. So ibig sabihin po, patuloy na malulunod sa taas presyo yung mga nandito sa Maynila kasi nga po bitin na bitin yan, pero mas lalong malulunod sa taas presyo ng bilihin ng ating mga kababayan sa mga probinsya kasi wala po silang 85 pesos. 60 this year at 25 pesos next year na increase, Sir Jay. At kung binanggit nyo kamakailan ho, yung sinasabing hakbang na, kumbaga itong hakbang ng DOLE ay isang magandang simula ho. Pero dapat first step o yung unang hakbang pa lang. Ano ho yung ibig sabihin nyo dito, Congressman? Ano ho yung dapat na next step ng ating gobyerno? Well, ito pong pagtataas ng sweldo dito po sa Metro Manila by 60 pesos this year. Sabi ko po, magandang hakbang yan kasi kinikilala natin na talagang lunod na talaga sa taas presyo yung ating mga kababayan. At yan po ay dapat implement, sabi ko nga po, sa lalong madaling panahon kasi July 1 po ang effectivity. Pero hindi po yan ang ending. Simula pa lang po dapat yan ng pagtulong ng ating gobyerno sa mga minimum wage earners. So habang ito po ay ginagawa ng DOLE, dapat po sa lalong madaling panahon, tinatawagan natin si Pangulong Marcos na i-certify as urgent yung ating panukalang batas na 200 peso wage increase. Kasi yan po yung kailangang amount ng ating mga kababayan para makaranas ng kahit papaano ay konting recovery, relief kung tawagin, mula sa napakataas sa presyo ng bilihin. Yung 200 pesos nga po, kung tutuusin, hindi pa yan pasok doon sa above the subsistence level ng mga kababayan natin. Yung 200 pesos po, yan po ay para mabawi lamang yung nabawa sa kanilang sweldo in real amounts dahil po sa inflation. Lalo na patuloy pa din po tumataas ang presyo ng bilihin ngayon. Akong marami hong manggagawa yung hong nadismaya dahil yung sinasabing 85 pesos na aumento o yung kumbaga ginawa pa hong installment o hulugan, yung 60 pesos muna ho ngayong July, kumbaga ginawang installment at yung natitira naman ho 25 pesos pagdating naman daw sa January 2027 pa. Sa pananaw niyo, Congressman, makatarungan po ba yung utay-utay na pagbibigay ng dagdag sahod? Kung ang pagtaas naman ng presyo ng bigas at gayon din ho sa kuryente, patuloy ho. Kaya nga po itong 60 pesos this year, sa totoo lamang po dito sa amin, pag nagbayad ka ng special sa tricycle, isang biyahe lang po yung 60 pesos na yan. So kulang na kulang po talaga para maibsan yung paghihirap ng ating po mga kababayan. At alam mo, Sir Jay, habang binabarat po yung ating mga magagawa, nakalulungkot dahil
kamakailan lamang inanunsyo ng World Bank na tayo daw po, yung ating ekonomiya, ay upper middle income economy na. Pero habang sinasabi na ganyan yung ekonomiya ng Pilipinas, nalulunod naman po sa kahirapan yung ating mga kababayan. So muli nananawagan po tayo sa Pangulo, sa gobyerno, patunayan nila yung ibig sabihin ng upper middle income economy. Dapat maramdaman yan ng manggagawang Pilipino. Sana po, sa darating na SONA, si Pangulong Bongbong Marcos, i-announce niya bilang priority legislation ng kanyang administrasyon ang pagbibigay ng 200 peso wage increase. Hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa na kailangan ngayon. At kung napansin ho natin, yung kumbaga, palaging Metro Manila na lang ho, o yung NCR lang, yung naunang bigyan ho ng aumento dito ng sinasabi hong wage board. Bilang mambabatas ho, paano nyo po ipapaliwanag sa mga manggagawa sa probinsya na dihado sila? At gayong pareho lang naman ho yung taas ng presyo ng mga bilihin sa labas at dito ho sa Maynila. Alam mo, Sir Jay, yan ang madalas sinasabi ng mga kababayan nating manggagawa, lalo na pag nakakausap ko sila sa probinsya, madalas sila sinasabi, alam mo kung Mother Percy, pareho lang ang presyo ng itlog sa Maynila at sa probinsya. So habang mas mababa yung sweldo nila, pareho lang din yung halos gastos nila araw-araw sa mga nasa Maynila. Kaya isang malaking unfair ito po nangyayari ngayon na talagang ang nakakaranas lamang ng aumento sa sahod na medyo significant ay yung mga nasa Maynila habang napag-iiwanan po yung mga nasa probinsya. Kaya po hindi natin masisi ang mga kababayan natin lahat nagsisiksikan dito sa Metro Manila kasi nga po nandito yung mas mataas sa sweldo. Kung gusto po natin na umunlad ang ating mga probinsya, dapat bigyan din po natin ng ganoong sweldo yung ating mga kababayan doon. At kung itinutulak ho ngayon sa Kamara yung panukalang batas ho, para buwagin ho yung regional wage board at palitan ho itong, kumbaga palitan ng isang pambansang legislated wage hike ho, ano ho yung thoughts nyo dito? At ilan ho yung chance na maipasa to sa lalong madaling panahon kong? Well, yan, eventually, dapat papunta tayo sa direksyon na yan, no? Yung pagbuwag ng Regional Wage Board. Kasi nakita natin, itong nakaraang dekada, talagang yung Regional Wage Board, mas pabor sa mga negosyante, kapitalista, at big business, habang napapabayaan yung ating mga manggagawa. So talaga dapat, bubagin na yung mekanismo na yan, at maglagay na mas maayos sa pambansang wage setting mechanism. Para nang sa ganon, matiyak natin na ang sweldo ng ating mga kababayan, sweldo na kabubuhay ng pamilya. At kung ngayon ho, malapit na ho yung SONA nitong ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ho yung inaasahan natin magiging galaw ng Kamara? May balak ho ba kayong i-pressure yung Malacanang na ideklaro bilang priority bill yung ang mas mataas na legislated wage hike ko para maging batas na ho ito dito sa ating bansa? Inaasahan po natin ngayong SONA, ibibida ng Pangulo itong binanggit nila na 85 peso wage increase sa Metro Manila. Pero hindi po dapat magdiwang ang taong bayan dyan. Dapat po sabihin natin sa Malacanang at sa Pangulo, huwag niyong gamiting excuse yung 85 peso wage increase para masantabi yung panukalang batas natin na 200 peso wage increase nationwide. So ngayon po, nananawagan talaga tayo sa Pangulo kung seryosong tulungan ng ating mga kababayan at para patunay na upper middle income country na ang Pilipinas, dapat sa lalong madaling panahon i-certify niya as urgent ang 200 peso wage increase at i-announce niya ito sa SONA. Sa ganun po, maniniwala ang taong bayan na talagang pumapanig sila sa manggagawa. At kung meron ho kami mga televiewers ho sa mga oras na to na nakikinig ho sa atin, paano naman daw ho yung mga estudyanteng nag-aalala sa magiging trabaho at sahod ho nila pagka-graduate nila? Alam mo, Sir Jay, talagang totoo yung sitwasyon na yan ang pag-aalala ng ating mga kababayan na nag-aaral at gagraduate na. Kasi dahil napaka-limited talaga ng options. Most probably, pag-graduate, ang pwede mong pasukang trabaho contractual o yung mga endo. Kaya nga, tinutulak natin halos 2 dekada na rin yung security of tenure bill natin para wakasan na itong talagang mapang-aping set up ng endo sa ating mga workplaces. Kasi sa endo ang nangyayari pagkatapos ng 5 buwan, bago mag-6 na buwan, tatanggalin na naman yung ating mga manggagawa para nang sa ganoon hindi maging permanente sa trabaho. Kahit na, Sir Jay,
Permanente yung work, pero yung workers hindi permanent. So, itong nakababaldang practice ng Endo, isa yan sa tinututukan natin na talaga dapat ay mawakasan na. Para na sa ganon, yung mga kabataan natin, nagagraduate, medyo mas maganda yung kanilang options for employment after graduation. At kung ano naman ho yung magiging mensahe nyo dito sa ating working age population o yung mga bayani na, kumbaga sabi hong bayani ng ekonomiya na araw-araw hong nakikipagsapalaran sa trapiko, sa pagod, para lang ho makapagtrabaho. Pero tila laging huli ho sa listahan. Kumbaga hindi ho sila napapasama dun sa ipinamimigay ho ng gobyerno. Alam mo, Sir Jay, itong mga kababayan natin na minimum wage earners, sila yung lumalaban ng patas para sa kanilang pamilya. Panahon na po, natutukan ng gobyerno, yung mga kababayan natin na napakarami na lumalaban ng patas para buhayin ang kanilang pamilya at bigyan po talaga sila ng kinakailangan nilang mga social services, bigyan sila ng employment na nakabubuhay at mayroong security of tenure at hindi endo natatapos lamang pagkaraan ng ilang buwan. So sa mga kababayan po natin na araw-araw lumalaban ng patas sa kanilang pamilya, mabuhay po kayo at patuloy po tayong lumaban para sa nakabubuhay na sweldo at para sa permanenteng trabaho. At kung kayo ho yung tatanungin, ano ho yung matapang na hamon nyo ho sa administrasyon o sa kapwa mambabatas nyo ho, ano ho yung nag-iisang pinakamahalagang aksyon na dapat nilang gawin para masabing totoong may malasakit ho sila sa ating mga kababayan? Una po sa administrasyon, yung hamon natin, wag nilang harangin ang 200 peso wage increase. Kasi po ang nangyari noong nakaraang Kongreso, 19th Congress, naipasa namin sa House of Representatives ang 200 peso wage increase, naipasa sa Senado ang 100 peso wage increase. Pero pagdating sa BICAM, ayan, hinarang na siya ng administrasyon at gumalaw na ang mga tao mula sa gabinete ni Pangulong Marcos. So this time around po, ang ating panawagan at hamon sa kanila, huwag nilang harangin ang panukalang batas na ito. Ipapasa ito ng Kongreso, ipapasa ito ng Senado, huwag harangin ng gobyerno. At panghuli na lang kung ano ho yung magiging mensahe nyo para sa ating mga kababayan ho na nakikinig ho sa mga oras na ito, Kong. Sa ating po mga kababayan, patuloy po tayo magbantay. Marami po nangyayari sa ating bansa at kinakailangan po natin maging mapanuri. Pero sa dulo po, yung ating magagawa ay iparamdam po natin sa ating mga kongresista, senador, sa ating Pangulo na tayo po ay pagod na sa nangyayaring katiwalian sa ating bansa at kailangan na mapanagot ang mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito po kasi na kaban na ito ay dapat ginagastos para sa serbisyong nararamdaman natin at hindi pinagkakait sa atin. At maraming salamat Congressman Percy Sardanya, ang kinatawan ho ng Akbayan Party List. Kong, maraming salamat sa oras, mabuhay ho kayo. Mabuhay po kayo, Sir Chet. Mabuhay po ang Pilipinas. At ating napakinggan ho si Congressman Percy Sardanya, ang kinatawan ho ng Akbayan Party List. Kumbaga, sobrang laking tulong ho nito yung naging paliwanag nitong ni Congressman para ho magkaroon ho ng kalinawan o maintindihan ng ating mga kababayan ho kung ano yung kalagayan ng ating mga manggagawa ho. Ito ang pinag-uusapan ho natin dito. Meron nga hong dagdag na presyo ng dagdag ho ng sahod, pero hindi ho sapat. Gaya ho na sinasabi nitong ating meron ho tayong televiewers kanina. Hindi na ho natin binanggit yung pangalan. At sinabi niya, paano naman ho yung mga estudyante na pagka-graduate, sinasabi, yan lang ho ba yung aming sasahurin? Samantalang dugot pawis ang aming pinaghirapan para maitawid ang aming pamilya sa paghihirap. Pero yung trabaho naman hindi ho nagiging sapat. Napakahirap po ng gano'n na ba? At para naman ho sa ating mga nakikinig ho sa oras na ito, hindi ho na sapat lang yung sinasabing maganda yung numero sa papel kung kulang pa rin naman ho yung budget natin sa palengke. Kaya naman ho, ang sinasabi ko dito, ang hamon ho natin, huwag basta maniwala sa mga nakikita sa social media at maging mapanuri ho tayo. Kayo ho, sa tingin nyo ba sapat na ho itong sinasabing 85 pesos sa wage hike? Abay, comment nyo nga ho sa ating Facebook Live. At para ma-share ho natin sa ating mga kababayan ho sa nakikinig sa mga oras na ito. Ayun at sa mga nais magpadala ng mensahe, nakabukas ho yung aming text line 0927
634-3005